Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktora na nakatuon sa pag-aalaga ng ating mga minamahal na senior citizens. Marami pa rin sa atin ang pinipili ang hinuog na saging bilang merienda bago matulog. At oo, maganda naman talaga ang hinuog na saging. Mayaman ito sa potassium na tumutulong sa ating katawan na dahan-dahang mag-relax pagkatapos ng isang mahabang araw. Ngunit kung kayo po ay higit 60 na taong gulang at nahihirapan pa ring makatulog o madalas na nagigising sa kalagitnaan ng gabi, maaaring may iba nang hinahanap ang inyong katawan. Isang bagay na nagbibigay ng mas malinaw na senyales para simulan ang mahimbing na pagtulog. Bagamat matamis at nakagiginhawa ang mga hinog na saging, hindi ito nagbibigay ng sapat na magnesium at hindi rin sapat ang taglay nitong vitamin B6 upang lubusang suportahan ang produksyon ng melatonin, lalo na para sa mga nakatatanda na may sensitibong nervous system. Ang natural na asukal sa mga hinog na saging ay maaaring maging dahilan kung bakit magaan at hindi mapakali ang tulog kung kakainin ito ng malapit na sa oras ng pagtulog. Ang magandang balita ay hindi ninyo kailangang isuko ang inyong kinagawian. Kailangan nyo lang magdagdag ng bago, hilaw na saging. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang 3 paraan para gamitin ang hilaw na saging upang tulungan ang mga senior na higit sa 60 na makatulog ng mas mahimbing, mag-relax ng mas malalim, at makatulog ng mas natural. At ang unang paraan na ibabahagi ko sa dulo ng video ay ang pinakasimple sa lahat. Subalit, ito ay patuloy na ginagamit ng maraming nakatatanda gabi-gabi. Ngunit, bakit hilaw na saging? Ano ang nagpapabisa sa bungang ito pagdating sa pagtulog? Hindi nagkataon lamang na ang hilaw na saging ay itinuturing na natural na lunas para sa pagtulog ng mga nakatatanda. Sa loob ng simpleng prutas na ito ay isang sistema ng nutrisyon na idinisenyo upang tulungan kayong makatulog ng mas mabilis, mas mahimbing, at mas kaunti ang paggising sa gabi. Ang unang mahalagang sustansya ay ang potassium. Ang mineral na ito ay tumutulong na i-relax ang inyong mga kalamnan, bawasan ang pamumulikat sa gabi, at patatagin ang ritmo ng inyong puso. At ang matatag na ritmo ng puso ay mahalaga upang mapanatili ang inyong katawan sa isang malalim na estado ng pagre-relax. Sumunod ay ang magnesium. Hinihikayat ng mineral na ito ang inyong katawan na gumawa ng melatonin, ang hormone na kumokontrol sa inyong internal na orasan ng pagtulog. Tumutulong din ang magnesium na mapanatili ang matatag na antas ng GABA sa inyong utak. Ang GABA ay isang neurotransmitter na nagpapabagal sa aktibidad ng utak na nagpapahintulot sa inyong isip na huminahon at magpahinga. At panghuli, ang vitamin B6. Isa itong mahalagang catalyst na tumutulong sa inyong katawan na i-convert ang tryptophan, isang amino acid na matatagpuan sa pagkain, upang maging serotonin. Mula roon, ang serotonin ay nagiging melatonin. Ito ang natural na chain reaction na kailangan ng inyong katawan upang magsimulang matulog sa tamang oras. Walang tableta, walang pilitan, mga palakaibigang sustansya lamang na tumutulong sa inyong katawan na alalahanin kung paano ito natural na nakakatulog gabi-gabi. Sa susunod na bahagi, gagabayan ko kayo sa 3 paraan upang gamitin ang hilaw na saging para buhayin ang sistemang ito. Muli, magsisimula tayo mula sa pinakamadali hanggang sa pinakamabisa. Magsisimula tayo sa isang simpleng resipe na sinasabi ng maraming senior
na nagdulot ng kapansin-pansing pagkakaiba sa loob lamang ng ilang gabi. Mas mabilis na nag-relax ang kanilang katawan, hindi na gaanong mabilis ang tibok ng kanilang puso, at sa wakas ay tumigil na rin ang kanilang isipan sa walang katapusang pag-iisip. Paraan number 3. Isang mainit na inumin na nagpapakalma sa puso at nerves. Ang ikatlong paraan ay nilagang hilaw na saging na may cinnamon powder. Hindi lamang ito isang mainit na inumin. Isa itong kombinasyon na tumutulong na ayusin ang ritmo ng puso, i-relax ang mga ugat, at pakalmahin ang nervous system gamit lamang ang dalawang pamilyar na sangkap, hilaw na saging at cinnamon powder. Kapag ang isang buong hilaw na saging ay pinakuluan, sinisip-sip ng tubig ang sapat na dami ng potassium at magnesium. Ito ang dalawang mineral na tumutulong na palawakin ang mga daluyan ng dugo, patatagin ang electrical rhythm ng puso, at pakalmahin ang hindi inaasahang paggalaw ng kalamnan sa katawan. Maraming tao ang nagigising sa gabi nang hindi alam ang dahilan, ngunit madalas ito ay sanhi ng maliliit na pagbabago sa tibok ng puso o presyo ng dugo na hindi napapansin. Bukod pa rito, ang cinnamon powder ay nagsisilbing natural na enhancer ng microcirculation. Pinapabuti nito ang daloy ng dugo sa maliliit na ugat sa utak, ang mga mismong lugar na kumokontrol sa mga sleep hormone at nagtitrigger ng antok sa gabi. Lalo na para sa mga senior na madalas makaranas ng malamig na kamay at paa sa oras ng pagtulog, ang pinakuluang tubig ng hilaw na saging na may cinnamon ay lumilikha ng epekto ng init mula sa loob na tumutulong na pakalmahin ang buong nervous system. Simple lang ang resipe. Hugasang mabuti ang isang buong hilaw na saging. Hayaan ang balat at putulin ang magkabilang dulo. Ilagay ito sa humigit kumulang 100 ml na tubig. Pakuluan sa loob ng 15 na minuto. Kapag ang tubig ay naging manilaw-nilaw, alisin ang saging at itabi ang tubig. Ibuhos ito sa isang tasa. Magdagdag ng isang kutsarita ng cinnamon powder at haluing mabuti. Inumin habang mainit pa, mga 30 minuto bago matulog. Ang unang bagay na napapansin ng marami ay mas madaling paghinga, mas mabagal na tibok ng puso, at isang banayad na init sa mga palad at talampakan na nagsisimulang magpakalma. Inilalarawan pa nga ng ilan ang inuming ito bilang isang maliit na kumot na bumabalot sa mga daluyan ng dugo, banayad, mainit, at sapat ang lalim upang dalhin sila sa pagtulog nang hindi na kailangang pilitin. Ang tunay na nagpap-espesyal sa resepeng ito ay hindi ito nagbibigay ng anumang pabigat sa inyong tiyan. Walang asukal, walang asido, at sinusuportahan din ng cinnamon ang magaan na panunaw pagkatapos ng hapunan na tumutulong sa inyo na maiwasan ang pagkakaroon ng kabag na isa sa mga pinakahindi napapansing sanhi ng hirap sa pagtulog. Kung naghahanap kayo ng isang maliit na hakbang upang muling simulan ang inyong natural na paglalakbay sa pagtulog, subukan ang resepeng ito ngayong gabi. Isang hilaw na saging, isang kutsara ng cinnamon, at isang hiling para sa isang mas payapang gabi. Marahil ang tulog na akala ninyo'y nawala nang wala na ay naghihintay lamang ng isang banayad na senyales na tulad nito upang bumalik. Paraan number 2, isang panggabing timpla na natural na nagpapalakas ng melatonin. Kung ang pinakuluang tubig ng saging ay isang banayad na paraan upang i-reset ang biological clock ng inyong katawan, ang pangalawang paraan naman ay magbibigay sa inyo ng mas malakas na tulong sa produksyon ng melatonin dahil sa kombinasyon ng hilaw na saging at isang napaka-espesyal na sangkap.
Ang ikalawang paraan ay pulbos ng hilaw na saging na hinaluan ng pulot pukyutan, honey. Hindi na lamang ito isang inumin. Isa na itong formula na kalahating pagkain, kalahating lunas. At marami ng nakatatanda ang idinagdag ito sa kanilang ritual ng panggabing merienda bilang paraan upang alagaan ang kanilang nervous system bago matulog. Ang pagkakaiba ng resepeng ito ay nakasalalay sa texture at tiempo nito. Kapag ang hilaw na saging ay pinatuyo sa araw at pininong ginawang pulbos, nananatili ang fiber at resistant starch nito. Ang mga sangkap na ito ay hindi lamang mabuti para sa panunaw, kundi nagbibigay din ng matatag na pundasyon para sa pag-convert ng tryptophan patungong serotonin at melatonin. Ang chain reaction na kailangan ng inyong katawan para natural na simulan ang siklo ng pagtulog. At ang pulot pukyutan ay nagsisilbing isang banayad na activator. Naglalaman ito ng kaunting glucose, sapat lamang upang pakalmahin ang tugon ng alarma ng utak kapag bumaba ang blood sugar sa kalagitnaan ng gabi. Bilang resulta, hindi bigla ang nagigising ang utak. Bukod pa rito, ang pulot pukyutan ay naglalaman ng mga natural na antioxidant na tumutulong na bawasan ang bahagyang pamamaga sa tisyu ng utak, isang kadalasang binabaliwalang salik sa mga sleep disorder. Napakadali lang ng paghahanda. Hugasang mabuti ang mga hilaw na saging. Balatan ang mga ito at ibabad sa tubig na may asin para mabawasan ang dagta. Pagkatapos, hiwain ng manipis at patuyuin sa araw o bahagyang i-bake hanggang sa tuluyang matuyo. Gilingin ang tuyong saging upang maging pinong pulbos. Panghuli, ihalo sa pulot pukyutan sa ratio na 1:1. Maaari ninyo itong bilugin na parang maliliit na bola o itago sa isang selyadong garapon para magamit sa ibang pagkakataon. Ang perpektong oras para kainin ito ay mga 1 oras pagkatapos ng hapunan, kapag nagsimula ng tunawin ng tiyan ang pangunahing pagkain. Sa puntong ito, ang 1 kutsara ng pulbos ng saging na may pulot ay hindi magdudulot ng kabag. Sa kabaligtaran, makakatulong itong bawasan ang pakiramdam ng pagkagutom o ang pagnanasa sa matatamis sa gabi. Lalo itong nakakatulong sa mga madalas magising bandang 2:00 o 3:00 ng umaga nang hindi alam ang dahilan. Isang maliit na paalala lamang, huwag itong kainin nang walang laman ang tiyan. Bagamat banayad ang pulot pukyutan, maaari itong magdulot ng discomfort kung masyadong sensitibo ang inyong tiyan. Magsimula rin sa maliit na halaga. 1 kutsarita ay sapat na para masanay ang inyong katawan. Sa paglaon, maaari ninyo itong dagdagan sa kalahating kutsara kung kinakailangan. At ang pinakamahalaga, maging palagian. Para sa marami, ang pagbuti ay dumarating pagkatapos ng 3 hanggang 5 araw. Ngunit sa sandaling masanay ang inyong katawan sa ritmong ito, makikita ninyo na mas natural nang dumarating ang tulog. Wala nang pilitan, wala nang pagbibilang ng tupa o pagpapatugtog ng nakakakalmang musika para lang makatulog. Paraan Mama 1, isang banayad na tsaa na nagre-reset sa iyong biological clock. At kung kailangan ninyo ng isang bagay na talagang magaan, madaling inumin, walang komplikadong paghahanda, at walang karagdagang sangkap na kailangan, kung gayon, ang susunod na resipe na ito ay para sa inyo. Isang simpleng paraan upang tulungan ang inyong katawan na mag-relax pagkatapos ng isang mahabang araw. Pakalmahin ang inyong isip at dahan-dahang i-reset ang inyong orasan ng pagtulog sa natural na paraan. Ang unang paraan
ay tsaa ng hilaw na saging para sa insomnia. Hindi ito pinakuluang tubig. Hindi rin ito pulbos o halo na may pulot. Ito ay isang magaan na tsaa na gawa sa hilaw na saging, isang prutas na mayaman sa mga plant compound na maaaring magpakalma sa nervous system at bawasan ang labis na mga signal ng alerto sa utak. Iba ang paraan ng paggana ng tsaa ng hilaw na saging. Kapag pinakuluan ninyo ang isang binalatang hilaw na saging sa tubig sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, ang mga antioxidant mula sa laman ng prutas at sa layer na malapit sa balat ay dahan-dahang humahalo sa tubig. Kabilang dito ang isang espesyal na grupo ng mga polyphenol na kilala sa kanilang kakayahang bawasan ang bahagyang pamamaga sa central nervous system na kadalasang dahilan kung bakit magaan ang tulog ng mga nakatatanda o nagigising sa kalagitnaan ng gabi ng hindi alam kung bakit. Bukod pa rito, sa proseso ng pagpapakulo, isang maliit na halaga ng tannins ang inilalabas mula sa bahagi ng saging na pinakamalapit sa balat. Nakakatulong ito na pakalmahin ang sobrang aktibidad ng sympathetic nervous system. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga madalas magulat pagkatapos lamang makatulog o nakakaramdam ng bahagyang pagkabalisa tuwing gabi. Hindi tulad ng mga matatamis na juice o tsaa na may caffeine, ang tsaa ng hilaw na saging ay hindi nakakairita sa tiyan, hindi nagpapataas ng insulin, at hindi nakakagulo sa mga hormone. Gumagana ito bilang isang banayad na pambalanse na tumutulong na ayusin ang pagkagutom sa gabi, sumusuporta sa banayad na sirkulasyon, at nagtataguyod ng produksyon ng melatonin sa natural na ritmo ng katawan, karaniwan sa pagitan ng alas 9 at alas 11 ng gabi. Napakadali lang ng paghahanda. Hugasan ang isang hilaw na saging, alisin ang panlabas na balat at ibabad sa tubig na may asin sa loob ng mga 5 minuto para mabawasan ang dagta. Pagkatapos, hiwain at ilagay sa may 100 ml na tubig. Pakuluan sa mahinang apoy sa loob ng 15 hanggang 20 minuto. Kapag ang tubig ay naging manilaw-nilaw na may pagkakayumanggi, ibuhos ito sa isang tasa at hayaang lumamig ng bahagya bago inumin. Maaari ninyo itong inumin ng mainit tulad ng tsaa o palamigin kung gusto ninyo. Basta't huwag ninyong lalagyan ng asukal o anumang pampatamis. Maraming tao ang umiinom nito bandang alas 8 ng gabi bilang isang personal na ritual upang sinyasan ang kanilang katawan natapos na ang araw. At kapag inuulit ito gabi-gabi, nagsisimula talmila na itong kilalanin ng nervous system. Bumagal ang paghinga, lumambot ang liwanag, at hindi na lumalaban ang katawan sa ritmo ng pahinga. Isang tasa lang ng tsaa. Hindi kailangan ng uyayi, ngunit sapat na para dalhin kayo sa kumpletong pahinga mula sa labas papasok. Mga huling paalala at kung sino ang dapat umiwas sa lunas na ito. Kung iniisip ninyong subukan ang tsaa ng hilaw na saging ngayong gabi o ikinokonsidera ang pagdaragdag ng hilaw na saging sa inyong pang-araw-araw na gawain para mas gumanda ang tulog, may ilang bagay na dapat ninyong tandaan bago magsimula. Ang hilaw na saging ay banayad at ligtas. Ngunit para tunay na makatulong sa inyong pagtulog, may ilang mahahalagang punto na dapat tandaan. Una, pumili ng malinis at dekalidad na saging na may malinaw na pinagmulan. Anumang natitirang kemikal mula sa mga pestisidyo o preserbatibo ay maaaring makaapekto sa sensitibong nervous system ng mga nakatatanda, lalo na kung gagamitin ninyo ito bilang lunas sa pagtulog. Mahalagang tiyakin na lahat ay ligtas mula pa sa simula. Pangalawa, ang hilaw na saging
ay hindi angkop para sa mga babaeng buntis o nagpapasuso. Ang ilang mga sangkap sa hilaw na saging ay maaaring makaapekto sa bahagyang paghilab ng kalamnan o magdulot ng kaunting discomfort sa panunaw kapag regular na ginagamit. Kung nasa sensitibong yugto kayong ito, mas mabuting iwasan muna ito. Pangatlo, ito ay solusyon para sa bahagyang insomnia. Ibig sabihin, para ito sa mga taong nahihirapan matulog dahil sa pansamantalang stress, jet lag, pagbabago sa pamumuhay, o simpleng pagpasok sa isang yugto ng buhay kung saan ang mga sleep hormone ay hindi na kasing tatag ng dati. Sa mga kaso ng malalang insomnia o seryosong pagkabalisa, ang hilaw na saging ay hindi sapat ang lakas para palitan ang mas malalim na mga paraan ng paggamot. At kung sinubukan ninyo itong gamitin sa loob ng 1 hanggang 2 linggo nang walang anumang pagbuti, o kung lumalala ang inyong problema sa pagtulog, itigil ito at kumonsulta sa inyong doktor. Panghuli, kung gusto ninyong mas lumalim pa sa inyong natural na paglalakbay sa pagtulog, isaalang-alang ang pagsasama nito sa mga natural na extract na sumusuporta sa sirkulasyon ng dugo, nagne-neutralize ng mga free radical at nagpoprotekta sa mga nerve cell. Ito ay mga salik na inirerekomenda na ngayon ng maraming eksperto sa pagtulog dahil hindi lamang ito nakakatulong na mapabuti ang pagtulog, kundi sumusuporta rin sa memorya, mood, at pang-araw-araw na paggaling. Hindi nawala ang kakayahan ng inyong katawan na matulog. Naghihintay lamang ito ng tamang senyales para magsimula muli. Isang banayad na tasa ng tsaa, isang mainit na kutsara ng pulot, o isang simpleng tasa ng pinakuluang saging na puno ng mga masustansyang sangkap. Ang mga senyales na ito ay hindi kailangang maging malakas. Kailangan lamang nilang maging palagian, banayad, at inuulit gabi-gabi bilang isang malambing na paalala sa utak na tapos na ang araw at oras na para magpahinga. Ang mahalagang aral dito ay ang ating katawan ay may likas na karunungan. Minsan, sa ating pagtanda, kailangan lang natin itong bigyan ng banayad na tulong upang maalala ang daan pabalik sa natural na pahinga. Kung nawalan na kayo ng pag-asa sa inyong kakayahang matulog ng mahimbing, magsimula muli sa pinakasimpleng bagay. Ngayong gabi, piliin ang paraan na sa tingin ninyo ay pinakaakma para sa inyo. Isulat kung ano ang inyong nararamdaman kinaumagahan at kung ang inyong katawan ay nagpapakita ng mga senyales ng pagkalma. Subukan itong muli sa susunod na gabi at isa pang gabi. Dahil minsan, ang kailangan ninyo ay hindi pilit na pagtulog, kundi isang pagkakataon para maalala ng inyong katawan kung paano ito dati nagpapahinga ng kusa. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments section sa ibaba. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong edad at kung alin sa 3 paraan ang nais ninyong subukan muna. Ang inyong kwento ay maaaring maging inspirasyon sa iba na nakikipaglaban din sa mga gabing walang tulog, tulad ninyo dati. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notifications para sa marami pang natural, banayad, at epektibong solusyon na darating sa mga susunod na video. Ibahagi ninyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring nangangailangan din nito.